Bangis. Kuya Ben, ako na po ulit sa mga kumot. Malakas ang benta ngayon kaya baka abutin tayo ng gabi. Mila, magpahinga ka muna. Simula pa umaga nandito ka na. Hindi ka ba napapagod? Kailangan po. May inaasahan sa akin sa ibang lugar. Hindi pwedeng huminto at nakaasa ang buong pamilya. Tahimik na tumango si Kuya Ben. Pero alam niyang hindi yun simpleng pagod ni Mila. May binubuhat siyang hindi sinasabi. Habang pinapagana niya ang malaking washing machine, umaalingaw ang tunog sa buong laundry shop. Banayad ang hangin pero mabigat ang loob ni Mila. Tila may gumagalaw sa pangarap niya tuwing gabi. Si Mila, tahimik, masipag, hindi umiimik kahit kinakain siya ng trabaho araw-araw. Pero sa loob-loob niya, may mga tanong na hindi niya maamin kahit kanino. Bakit paulit-ulit ang panaginip niya tungkol sa mga ninuno niyang humahabol ng nilalang sa dilim? Bakit may mga gabing nagigising siya, hingal na parang may kaaway na hindi niya kilala? Or hindi niya nakikita? Sa bawat pag-ikot ng makina, naririnig niya ang mahihinang tunog. Tila bumabalik sa kanyang mga kwentong pabulong ng kanyang mga lola noong bata pa siya. Lola, ba't hanggang ngayon naaalala ko pa din yung mga humahabol, yung naghahunting na sinasabi mo sa akin noon? Bulong ni Mila sa kanyang sarili. Isang customer ang pumasok, kaya naputol ang kanyang pag-iisip. Ngumiti siya, nag-abot ng resibo at muling nagtrabaho. Para sa lahat, si Mila ay simpleng babae lamang. Masipag, tahimik, walang problema maliban sa renta at pagpapadala sa pamilya. Pero pagdating ng gabi, ibang Mila ang gumigising. Pauwi na siya nang mapatingin sa kalangitan. Madilim, walang bituin, at ilang segundo parang umikot ang mundo niya. May humaplos sa alaala niya. Isang boses mula sa pagkabata. Mag-ingat ka sa nilalang na nag-aanyong tao, anak. Ang nagtatago sa araw, kumikilos sa gabi. Bakit ko na naman naririnig yun? Ano na naman yung tunog na yun? Tumatakbo sa isip niya. Sa Thailand, bago sila lumipat, may mga kwento tungkol sa nilalang na kumakain ng laman, dumadagit ng sanggol at may kakayahang magpalit ng anyo. Pero bata pa siya noon. Hindi niya alam ang tawag doon. Hindi rin pinaliwanag na maayos ng kanyang ina. Pinili niya itong kalimutan. Ngunit ngayong gabi, parang gumigising ang mga nakalimutang alaala. Pagdating niya sa inupang kwarto, inayos niya ang mga damit na lalabhan bukas. Ngunit pag-akyat niya sa kama, agad siyang bumulagta sa pagod. Hindi nagtagal, napapikit siya at agad bumalik ang panaginip. Sino kayo? Ba't niyo ko tinatawag? Nakikita niya mga anino ng mga taong may mahabang dila, naglalakad ng patras at may pulang matang nakatitig sa kanya. Tumatakbo siya pero hindi siya nagigising. Hanggang sa may marinig siyang bulong. Ikaw na Mila ang sunod. Nagmulat siya bigla ng mata. Hingal, pawis, nanginginig at para bang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Hindi alam ni Mila na ang mga panaginip na ito ay hindi lamang imahinasyon. Hindi niya alam na ang mga kwento ng kanyang ninuno ay hindi alamat, kundi babala. Habang abala siya sa paglalaba at paghahanap buhay, hindi niya namamalaya na papalapit na ng papalapit ang mundong matagal nang sumusunod sa kanya. Sa ngayon, isa lang siyang batang imigrante na nagtatrabaho para mabuhay. Pero sa dilim ng gabing yun, may nagmamasid. Nakangiti. Ba't parang ang bigat ng hangin ngayon?
May nakatingin sa akin. Tahimik ang laundry shop. Halos sarado na. Siya na lang ang natira. Nag-aayos ng huling batch ng mga kumot nang biglang may marinig siyang mahina. Sobrang hina na parang galing sa malayo. Ito'y pagaspas ng mga pakpak. Ano yun? May tumutulo ba sa bubong? Pero malinaw na hindi tunog ng tubig ang naririnig niya. Tumigil siya. Pinakinggan ulit. Mas mabilis ito. Mas malapit. May mga tunog na kapag naririnig mo, parang hinahatak ang kaluluwa mo. Ganito ang tunog na yon para kay Mila. Mahina pero parang gumagapang papunta sa likod niya. Sa gilid ng salamin ng shop, may aninong dumaan. Mabilis, matalim ang hugis. Napatras si Mila. Kuya Ben? Kuya Ben? Ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot. Mas lumakas ang tunog at mas malapit ang pagaspas ng pakpak. Napilitan siyang lumabas para tingnan ang paligid. Pagbukas niya ng pinto, malamig ang hangin. Parang bumaba ang temperatura ng biglaan. Nakasiksik ang dilim sa bawat sulok. Ayoko ng ganito. Ano ba to? Pag-angat ng tingin niya, doon niya nakita isang figura nakaupo sa bubong ng katabing apartment. Payat, mahaba ang braso at ang mga mata kulay pula, parang apoy na walang init. Humigpit ang dibdib ni Mila. Hindi to totoo. Imahinasyon ko lang to. Pagod lang ako. Gising. Nagkubli ang nilalang sa likod ng bubong na parang sinadya lang ipakita ang sarili at pagkatapos ay nagtago. Pinilit ni Mila na ipagpatuloy ang trabaho, pero habang hinihila niya ang linen cart, muling bumalik ang tunog. Ngayon, parang nasa loob na ng shop. Hindi imposible yan. Sarado naman ang likod. Ngunit ang tunog ay mas lumalakas, mas tumatalon-talon sa hangin, parang nilalarong isip niya. Isang alaala ang biglang tumama sa kanya, ang boses ng kanyang lola habang nakaupo siya noon sa papag sa Thailand. Ay, kapag narinig mong tik-tik anak, huwag kang lalapit. Lililin lang ka lang yan. Niloloko nila ang pandinig mo para hindi mo malaman kung gaano nga ba sila kalapit. Ang nilalang na yan ay kumakain ng laman, sumisip-sip ng dugo, lalo na ng mga may dinadala. Hindi totoo yung kwento na yun, di ba? Pero ba't ganito yung nararamdaman ko? Pero ngayon, parang katabi na niyang tunog. Sa gilid ng salamin, muling lumitaw ang pulang mata. Saglit lang, ngunit sapat para tumulo ang lamig sa gulugod niya. Ang mga kwento ng kanyang lola na akala niya ay katang-isip lamang, unti-unting nagkakaroon ng anyo. Hindi niya alam kung anino lang ba yun o isang nilalang na matagal nang nakatitig sa kanya habang naglalabas siya gabi-gabi. Huwag kang lumapit ha! Huwag kang lalapit sa akin! Pero wala namang tao. Isang anino lamang nakadikit sa dilim at isang halakhak na hindi niya alam kung nanggagaling ba sa tao o hayop. Sa gabing ito, unang tinanong ni Mila ang sarili. Ang mga nilalang ba sa kwento, baka matagal na palang nasa paligid niya. At ang pulang matang yun na nakatitig sa kanya mula sa bubong, hindi yun panaginip. Hindi na yun ingay ng hangin. Ito ang simula ng gabing hindi na siya magiging ligtas. Lola Sita, pwede po ba akong pumasok? Hindi ko na kaya yung mga nangyayari gabi-gabi sa akin. Ay, anak, alam kong darating ka. Matagal na kitang hinihintay dito. Napatigil si Mila.
Hindi pa niya sinasabi ang dahilan ng pagpunta niya, pero parang alam na agad ng matanda. Amoy dawak, insenso at tuyong dahon ng loob ng bahay. Tila laging may ginagawang ritual. Nakakalma at nakakatakot sa parehong oras. Lola, may nakikita ako. May pulang mata, may tunog ng tiktik. Parang may sumusunod sa akin lagi. Hindi ko alam kung ako lang ba to. Kung hindi yan guni-guni, iha. Mila, totoo ang lahat ng nakikita mo. Pero, paano nyo nalaman? Ngumiti bahagya si Lola Sita. Pero, mabigat ang tingin niya. Parang may baon na sikreto mula pa sa ibang panahon. Umupo ka, iha. Kailangan nating malaman kung anong dala mo sa dugo mo. Si Lola Sita, ang huling albularyo sa maliit na komunidad. Maraming taon na siyang gumagamot gamit ang dahon, dasal at ritual na pinamana pa sa kanya ng mga ninuno. Ang mga taong takot sa hindi maipaliwanag, dito kumakatok. At ngayon, si Mila ang nasa harap niya, dalang mabigat na tanong tungkol sa nilalang na sumusunod sa kanya. Sa gitna ng maliit na mesa, may kandilang kulay puti. Pinalambot yun ni Lola Sita. Pinatak ang natunaw na wax sa malamig na tubig. Tumigas agad ang hugis, parang may nabuo mula sa sarili tong isip. Si Lola Sita ay dahan-dahang inangat ang piraso. O Mila, ang tawas ay hindi nagsisinungaling. May anino ka sa likuran mo. Nilalang na, hindi galing sa mundo ng tao. Napaatras si Mila. Lola, ibig sabihin, aswang po talaga yung sumusunod sa akin? Ay, oo anak. At hindi sila basta humahabol. Inaamoy nila ang dugo mo. Oh, bakit? Ba't yung dugo ko? Hinawakan ng matanda ang dalawang kamay ni Mila. Mainit ang mga palad nito. Parang pinapasa ang lakas na hindi nakikita. Dahil hindi ka ordinaryong babae. May lahi ka ng manghuhuli. Ang dugo ng pamilya mo ay may kapangyarihang hinahanap ng dilim na nilalang. Saan ka ninyo nagmula ang mga unang pumatay ng aswang? Noong panahon pa na hindi mo pa inaabot. Pero ako, manghuhuli. Hindi ko alam kung paano gagawin yan. Hindi ko alam kung kwento ng pamilya ko talaga yan. Hay, dahil itinago nila ito sa iyo, Mila. Takot sila. Sa utang, sa sumpa. Pero ngayon, wala ka ng takas. Binuksan ni Lola Sita ang isang lumang kahon. May naroon na dahon, bote ng langis, pulang sinulid at isang maliit na bilog na bato na nakatali sa lubid. Ito ang agimat. Binigay ng ninuno ko sa unang manghuhuli. Sa'yo ko na ito ibibigay ngayon. Lola, bakit ba talaga ako? Dahil ikaw ang hinihintay ng mga nakalipas. At ikaw ang kinakatakutan ng mga nilalang sa dilim. Si Mila'y kinakabahan, pero inabot niya ang agimat. Pagkadampi nito sa dibdib niya, parang may dumaloy na init sa katawan niya. Hindi masakit, pero mabigat at parang bantay. Makinig ka, iha! May mga dasal akong ituturo sa iyo. May mga dahon na dapat mong dalhin lagi. May mga ritual na dapat mong tandaan. Ito ang sandata mo sa gabi na paparating. Lola, kaya ko ba talaga to? Tumingala si Lola Sita. Lumalim ang boses. Kailangan mong kayanin, iha. Dahil yung mga aswang na sumusunod sa'yo, hindi simpleng gutom ang dahilan. May hinahanap sila sa dugo mo. At kung hindi mo haharapin ang mga kapalaran mo, kukunin nila lahat ang mahal mo sa buhay. Sa gabing yun,
Unang beses naramdaman ni Mila ang bigat ng dugong hindi niya pinili. At habang hawak niyang agimat, alam niyang ang buhay laundry na normal at tahimik, tuluyan ang guguho. Dahil ang kapalaran niya ay hindi lang maghugas at maglinis ng damit, kundi magbantay laban sa mga nilalang sa gabi. Lola, tama ba ang kapit ko po sa kutsilyo? Parang nanginginig pa rin po ang kamay ko eh. Ano po ba talaga? Ayusin mo yung hinga mo, anak. Hindi lakas ang kalaban ng aswang, kundi tibay ng loob. Lakasan mo ang loob mo, hindi ang braso mo. Pero, paano po kung sumalakay na sila? Paano kung hindi ko kayanin? Kapag natakot ka, maalala mo lang ang dasal. Kapag nanghina ka, gamitin mo ang langis. Kapag lumapit sila, saka mo ilalabas ang kutsilyong iyan. Pinunasan ni Mila ang pawis sa noo habang hawak ang maliit ngunit matalim na kutsilyo. May ukit na lumang simbolo sa hawakan. Sa tabi niya, may bote ng pinaghalong langis, bawang at dahon na pinahira ng ritual. Amoy matapang pero nagbibigay ng lakas. Hindi sanay si Mila sa gantong buhay. Kahapon lang, naglalabas siya ng kumot at nagwawalis ng sahig. Ngayon, heto siya, tinuturuan ng isang albularyo kung paano labanan ang nilalang na hindi man lang dapat umiiral sa mundong ito. At dumating ang unang pagsubok. Kumalat ang balita sa barangay. May nawawala daw aso sa kalye malapit sa laundry shop. Narinig daw ang tik-tik bago ito nawala. Si Mila agad na kinabahan. Lola, simula na ba to? Oo anak, huwag kang aatras. Sundan mo ang tunog. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Gabi, tahimik ang paligid. Umiilaw lang ang poste ng kuryente. Sa gitna ng katahimikan, may tunog ng pakpak sa itaas. Si Milay na palingon. Naramdaman niyang nagbago ang hangin sa paligid. Hindi ito simpleng ingay. May direksyon. May gumalaw. Nandito ka na. Naririnig kitang mabuti. Hinawakan niyang bote ng langis. Pinahira niyang palad, leeg at ang talim ng kutsilyo. Kinabahan siya pero nangibabaw ang determinasyon. Lumakas ang tunog. Nawawala. Lumalapit. Umaatras na tunog. Hanggang mapansin niyang gumagalaw ang anino sa ilalim ng puno. At lumitaw ito. Isang malit na nilalang. Parang paniki pero mas payat. Mas mahaba ang dila at ang mga paa baliktad. Ang mga mata nito pula at nagliliyab sa gutom. Aswang ka! Hindi naghintay ang nilalang. Bigla itong sumugod. Mabilis parang nabubura sa hangin ang galaw. Si Milay umatras pero hindi siya tumakbo. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninunong tagabantay sa amin, lumayas ka! Dinugtungan niya iyon ang dasal na tinuro ni Lola Sita. Mabilis pero malinaw ang bawat salita. At sa paglapit ng nilalang, sinugod niya ito at inundayan ng hiwa. Dumugo ang pakpak nito at sumigaw ng tunog na hindi pang tao. Umatras ito, nanginginig, natatakot sa agimat at amoy ng langis na nasa katawan ni Mila. Lumayo ka dito! Hawak kong panglaban sa inyo! Huwag ka nang babalik! Ang nilalang ay tumalon pa atras, gumapang sa puno, at nawala sa dilim. Iniwan si Mila na hingal, nanginginig ang kamay at kumakabog ang dibdib. Sa takot na yun, doon nagising ang lakas ng loob ni Mila. Hindi niya alam kung paano niya nagawa ang pagharap, pero nagawa niya ito. At yun, ang nagbukas ng pinto sa kapalarang hindi niya naiiwasan. Kinabukasan, usap-usapan ng mga tao ang nakitang anino kagabi. Ang babaeng
nasundan daw nila na patrolling. Si Mila raw yun, yung taga-laundry. May nilabanan daw kagabi. Hindi raw ito natakot. At doon nagsimula. Ang pangalan niya'y bumulong sa hangin tuwing gabi. Tahimik pero may bigat. Ang babaeng nagbabantay. Ang babaeng hindi umatras. Ang babaeng maaaring maging huling sandata nila laban sa dilim. Bakit ganito lagi? Bakit sa block natin sila nagpapakita? Pinagmasdan ni Mila ang paligid. Gabi-gabi siyang nagro-ronda at gabi-gabi din niyang napapansin ang parehong bagay. Ang tiktik, ang pulang mata, ang aninong dumadaan sa bubong, laging malapit sa bahay nila. Ay, iha, hindi yan aksidente. May hinahanap nga sila dito. At ang dapat mong tuklasin ay kung ano iyon. Malamang ay ikaw iyon. Pero, bakit po talaga dito? Bakit sa pamilya namin? Hindi tumugon si Lola Sita. Ang bigat ng tingin nito ay parang may tinatago ring sagot na hindi niya maibigay. Sa patuloy na pangangaso ni Mila, unti-unti niyang napansin ang pattern. Hindi pa man niya sinasabi kay Lola Sita, ramdam niyang may koneksyon ang mga nilalang sa dugo niya. May humahatak sa kanila upang lapitan siya. Hindi dahil sa pangkaraniwang gutom, kundi dahil may mas malalim sa pinanggalingan niya. Isang gabi, habang hinahanap ang amoy ng kakaibang hangin sa bahay nila, napansin niya ang lumang baul na nakabaon sa ilalim ng kama ng yumaong ama niya, si Chay. Matagal na niyang hindi nakikita yun. Noon pa, bawal niya itong buksan. Pero ngayong gabi, hindi na kayang pigilan ng kutob niya. Pa, ano ba ito? Binuksan niyang baul. Nasa loob ang mga lumang sulat, larawan at isang maliit na notebook na may pangalan ng kanyang ama. Nanginginig ang kamay niyang binuksan yon. Habang binabasa niya ang una pang pahina, halos mabunot ang hininga niya. Anak, kung sino man sa inyo ang makakahanap nito, ibig sabihin, tumatakbo pa rin kayo mula sa sumpa. Sunod-sunod ang letra, parang bigat ng taon ang bawat salita. Ang ama niya, isang manghuhuli ng aswang sa Thailand. At ang pamilya ng kanyang ina, minarka ng sumpa ng aswang na hindi natapos. Hindi to pwede. Hindi pwedeng ganito. Sa isa pang liham, nakasulat, Luisa, kailangan nating umalis. Hindi tayo ligtas dito. Hinahanap nilang dugo ng anak natin. Kapag hindi tayo tumakas, babalik ang sumpa sa sunod na henerasyon. Si Milay napaupo. Hawak ang kanyang ulo. Ako? Kaya ako sinusundan? Dahil sa dugo ko? Sa puntong yon, hindi na kutob, kundi malinaw na sagot. Kinabukasan, hinarap niya ang ina. Ma, sabihin niyo sa akin ang totoo. Manghuhuli po ba si Papa? Tama ba ako? At kayo, ba't may sumpa ang pamilya niyo? Si Luis ay napalayo, parang tinamaan ng pait na hindi na dapat nabubuhay. Mila, hindi mo na dapat malaman yan. Gusto naming ilayo kayo sa lahat ng yan. Pero Mama, hindi ako nailayo. Sinusundan nila akong gabi-gabi. Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Ano yung sumpa? Anak, tama na. Huwag mo nang ungkatin. Mapanganib yan. Hindi mo alam ang mangyayari. Mas delikado kung hindi ko alam, Ma. Hindi na sumagot si Luisa. Nanginginig ang kamay nito. Tila may ninakaw na katotohanan na pinilit niyang itago. At doon niya napansin si Ronan. Tahimik, palaging tulala. Mas maputla kaysa dati. At tuwing gabi, lumalabas. Hindi nagpapaliwanag at pagbalik niya. Ronan, ano yung amoy? Parang metal. Umangat ang tingin ni Ronan. Mabagal at malamig. Ate,
Huwag mo na akong tanungin. Pagod lang ako. Pero alam ni Mila ang amoy na yun. Amoy dugo. Hindi niya pinahalata pero kumirot ang dibdib niya. Sa gabing yun, unang sumagi sa isip ni Mila ang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Kung may sumpa ang dugo nila, sino ang unang tatamaan sa kanilang pamilya? Bakit parang si Ronan ang unti-unting nawawala sa pagiging tao? Ronan, saan ka na naman pupunta? 12:00 na ng gabi, tapos bumabagyo pa. Hindi niya alam kung bakit, pero ngayong gabi, mas malakas ang kutob niya. Hindi na ito simpleng pag-alala. Para bang may tinatawag siyang puwersa na hindi niya maintindihan. Tumakbo si Ronan papalabas ng bahay, basang-basa sa ulan. Ngunit hindi nag-atubili. Ang lakad niya ay parang hinihila ng dilim. Ronan! Hintayin mo naman ako! Hindi tumingin ang kapatid. Lalo itong bumilis. Ito ang gabing unang sumigaw ang mundo sa harap ni Mila. Ang gabing hindi na niya kayang tawaging pamilya ang mga taong nakasama niyang tumanda. Ang gabing pinunit ng dilim ang natitirang kapayapaan sa puso niya. Malalim na ang kagubatan ng tuluyan niyang maabutan si Ronan. Umuulan pa rin ng malakas. Kumakapit ang putik sa sapatos nila. Pero ang mas nakakakilabot ay ang katahimikan sa paligid. Hanggang biglang may nag-crack. Tumingin si Ronan at nagsimulang gumalaw ang laman niya. Ronan? Anong nangyayari sa'yo? Parang binabali ang mga buto ni Ronan mula sa loob. Ang likod niya ay umuumbok. Pumuputok ang tunog ng buto sa bawat iglap. Umangat ang mga braso niya. Kumapal ang mga ugat at unti-unting lumabas ang mahahabang pakpak na kulay itim. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mila. At ang mga mata niya, pulang-pula. Hindi ikaw yan, Ronan! Nagulat siya nang may marinig na yabag sa likod niya. Anak, patawarin mo kami. Pagharap ni Mila, halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso. Si Luisa, ang ina niyang laging nanginginig kapag naririnig ang salitang aswang. Ngayon ay nakatayo sa dilim. Nakatitig sa kanya gamit ang mapulang mata niya. Baligtad ang mga paa nito. Mabigat ang hinga. Nagtatago sa katauhan ng halimaw na hindi niya inaakalang makikita niya sa pamilya niya. Ma? Bakit? Paano niyo nagawa to? Umiyak si Luisa pero hindi tao ang tunog ng luha niya. May halong gutom, may halong pagnanasa. Anak, hindi mo maiintindihan. Gutom kami. Takot kami. Tanging ito na lang ang paraan para mabuhay tayo noon sa Thailand. Si Ronan, may mababa at basag na boses. Ate, hindi namin ginusto to. Pero kapag tinamaan ng sumpa, wala ka ng pagsuko. Kaya sana, sumama ka na sa amin, ate. Pamilya tayo, di ba? Umatras si Mila. Nanginginig ang kamay. Pamilya? Pero nananakit kayo ng tao. May mga nawawalang hayop. May tinatakot kayong mga bata. Ganito ba dapat ang proteksyon? Lumapit si Luisa. Halos mahulog sa ulan. Para sa iyo, ang sumpa. Hindi mo alam. Dapat ikaw ang pinoprotektahan namin. Kaya kami ang tumanggap nito. Para hindi ka kunin ang mga naghahanap ng dugo mo, anak. At naging ganito ang kapalit, Nay. Ma, hindi niyo man lang ako sinabihan. Dahil anak, kapag nalaman mo, baka ikaw mismo ang tumanggap ng sumpa na ito. At masisira ang buhay mo. Tumayo si Mila ng mas matatag kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ako magiging halimaw, pero hindi ko rin kayo papatayin. Hanapan ko to ng paraan. Hindi ako papayag na may masaktan pa sa atin. Umiling si Ronan. Mabagal, parang hindi tiyak kung naaawa siya sa gutom. Ate,
kapag lumaban ka sa amin, ang mga aswang sa labas darating din. At kapag nalaman nilang ikaw ang may dugong hinahanap nila, Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Sa gabing yun, nabali ang huling pader ng pananampalataya ni Mila. Ang pamilya pala niya ang unang tinamaan ng sumpa. Ang halimaw sa dilim, hindi estranghero, kundi ang dugo na nagbigay ng buhay sa kanila. At mula sa gabing yun, pinangako niya sa sarili na ililigtas niya ang nanay at kapatid niya. Kahit kapalit pa nito ay ang sariling puso, kahit kailangan niyang harapin ang buong mundo ng dilim. Lola, ito na ba yung huling paraan? Kapag nagkamali ako, makamamatay si na Mama at Ronan. Ay, anak, hindi mo sila papatayin. Lilinisin mo ang dugo nila, pero kailangan mong maging matatag. Kapag nawala ang sumpa at ito'y nagwala, hindi ka dapat matinag. Kinapos ng hininga si Mila. Hawak niyang agimat. Mahigpit, parang ito na ang natitirang sandata niya laban sa mismong dugo ng pamilya niya. Sa gitna ng sala, nakalapag ang mga dahon, langis at kandilang nagbibigay ng madilim na liwanag. Ang hangin ay mabigat, parang may inaabangang saglit na kapahamakan. Sina Ronan at Luisa nakatali sa magkabilang poste, nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa gutom na hindi na nila kayang pigilan. Ito ang ritual na hindi dapat ginagawa ng mag-isa. Ito ang ritual na ginagamit ng mga ninuno para alisin ang mga halimaw sa loob ng mga mahal nila sa buhay. Ngunit sa bawat paglilinis, laging may kapalit. Si Mila ay sinimula ng dasal. Sa liwanag ng mga anino at ng mga ninuno, sa lakas na pinasa ng dugo, linisin ang sumpa sa laman ng aking pamilya. Umusok ang mga dahon sa sahig. Tumaas ang malagkit na amoy ng dahon at langis. Uminit ang hangin. Nag-ibang ihip ng hangin. Naging masikip. Naging mas malagkit. Biglang nagsisigaw si Ronan. Ate, tama na! Sasakit! Hindi ko na kaya! Itigil mo! Si Luisa ay sumunod na humahabol ang hininga. Mila, anak! Masasaktan ka lang. Huwag mo na ituloy. Pero alam ni Mila na hindi yun boses nila. Boses yun ng sumpa. Desperadong kumakapit sa katawan nila. Hindi siya tumigil. Mas malalim ang dasal. Mas mabilis. Hanggang sa biglang pumutok ang isang kandila. Napahawak si Mila sa tenga. Nang tumingin siya, iba ng itsura ni Ronan. Lumaki ang pakpak, bumuka ang bibig, litaw ang matatalas ng ngipin. At sa puntong yun, humiyaw si Ronan. Pinunit ang tali at tumalon palabas ng pinto. Ronan! Huwag ka umalis! Bumalik ka dito! Anak, sundan mo siya! May mga anak sa bahay sa kanto! At nararamdaman kong kukunin niya yung mga dugo nito. Hindi na tinapos ni Mila ang pangungusap. Tumakbo siya sa ulan. May hawak na kutsilyo na may basbas. Hawak ang puso'y nanginginig. Sa harap ng bahay ng kapitbahay, nakita niya si Ronan. Nakalutang, handang sumugod sa buntis na babae na tumatakbo sa loob. Ronan! Tama na! Ako ang punterihin mo at huwag sila! Sumunod si Ronan. Gutom ang mata at wala ng oras. Isang mabilis pero mabigat na galaw at tumama ang kutsilyo sa dibdib ni Ronan. Ate! Bakit? Bumagsak siya sa putik. Unti-unting nagbago ang anyo. Bumalik siya sa pagiging tao. Umiyak si Mila nang hindi niya kontrolado. Ronan! Patawarin mo ko! Narinig niyang yabag sa likod. Nandiyan na si Luisa. Hindi na tao ang mga mata nito. Puro pighati
at galit ang laman ng sumpa. Anak ko, bakit mo pinatay ang kapatid mo? Ma, hindi ko sinasadya. Niligtas ko ang iba. Gusto ko kayong mabawi. Gusto ko kayong... Pero mabilis lumipad si Luisa at kinagat ang balikat ni Mila. Malalim, halos umabot sa buto. Aray! Ma! Ang sakit! Tama na! Nang mapatras si Mila, bumagsak si Luisa. Naghihingalo. Mila, Anak! Patawad. Ngunit ang dugo ko ay nasa sa iyo na. nakapikit si Luisa. Pumikit ng tuluyan. At sa gabing yun, 2 beses na namatay ang mundo ni Mila. Sa katahimikan matapos ang bagyo, lumapit si Lola Sita kay Mila. Nakita niyang sugat. Naramdaman niya ang bigat ng hangin. Anak, hindi ko alam kung papaano mo to haharapin. Pero kapag nakagat ka ng nilalang na may sumpa, nag-iiwan sila ng piraso ng sarili nila. Si Mila ay hindi umiiyak. Lola, ba't parang may amoy ako na hindi ko dapat nagugustuhan? Humigpit ang hawak ni Lola Sita sa balikat niya. Ay, Mila, nagsisimula na. Lumalaban ka pa. Pero tandaan mo, minsan ang hangganan ng manghuhuli at ang halimaw, isang kagat lang ang pagitan. At dito nagtatapos ang gabing yon. Hindi sa tagumpay, kundi sa tanong na mas nakakatakot kaysa anumang halimaw. Sa dalim ng kanyang puso, may gumigising na gutom. At si Mila ang manghuhuli ay ngayoy nilalabanan ang nag-uumpisang halimaw sa loob niya. Kung hanggang kailan niya ito mapipigilan, walang makakasagot. Wakas. At yan ang storya ni Mila, ang manghuhuli ng aswang. Ingat-ingat lang sa mga laundry shops na pinupuntahan natin na iwasang magpa-laundry ng gabi. Dali natin ang umaga. Kasi malay mo, yung labandera sa laundry shop, hindi mo alam kung manghuhuli ng aswang o siya mismo ang aswang. Kung nagustuhan nyo ang ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.